So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another first impression review na naman tayo. And this time, meron na rin successor yung Poco C61 at ito ang Poco C71. Isang budget smartphone yan ni Poco. Sulit ba to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, may bagong labas na naman po na smartphone ngayon si Poco. And this time, ito po ang Poco C71. At ito po yung successor doon sa isa nilang napakalupit na budget smartphone, yung Poco C61. At napakamura lang netong si Poco C71. Medyo silent release din to. Nakita ko lang to ngayon sa official store ni Poco sa online. At napakamura lang. Pero usapang SRP muna tayo. Sabi natin yung SRP dahil ito yung tendency makukuha nyo siya sa mall. Si Poco C71, 3GB64 available sa 3699. Grabe, napakamura. At 4GB 128 sa halagang 4499. Pero sa official store ngayon ni Poco sa online, napakamura nyo lang makukuha siya. For as low as 2,000, I think 2,700 or 800 pesos. 3GB 64GB yun. Tapos yung 4GB 128 niya sa halagang 3 plus lang. Napakamura Grabe, no? Mapapakamura ka talaga sa utot. Napakamura mga ka-J-Vlog. Kaya kung interested kayo, ilalagay ko po yung link nito dito sa gilid ng ating video. I-check nyo na lang. I-add to cart nyo na yan. Kunin nyo na ng napakagandang deal. Hanggang sale pa itong Poco C71 sa official store niya sa online. Again, yung link niya nandito nasa gilid or nasa description box. Kayo na mamili kung saan nyo i-click. So again bago tayo mag-start, ito ay first impression lang na review. Nagbibigay lang ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung price, specs, and yung kanilang availability. So unang-una usapang specifications naman tayo dito sa smartphone na to. So si Poco C71 ay merong 6.88 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720p na merong 120Hz screen refresh rate. So, isa man out of the box, Android 15 siya with Xiaomi HyperOS. Chipset, medyo rename ngayon yung chipset ngayon ng Unisoc. Unisoc T7250. Octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU, nakamali G57 siya. So, sinabi kong rename kasi parang ganyan din yung mga processor ng Unisoc when it comes sa Tiger series. I think 1.8 GHz, hindi ako nagkakamali. Unisoc T612. Unisoc T612 yung mga ganyan, di ba? T612 or T606, basta mga ganyan. At kasi pare-pareho sila ng GPU na Mali G57 Meron siyang dual rear camera system na 32 megapixel main. At yung front-facing camera niya is 8 megapixel. Dalawa kanyang biometric which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron siyang 5,200 mAh na removable battery na support ang 15-watt fast charging rate. At ang maganda dito, budget smartphone. Merong ingress protection 64, napakataas ng IP rating nito. Napakamura ng budget smartphone pero may protection siya sa tubig. Again, hindi IP64 is not recommended masubmerge sa tubig. Recommended na masubmerge sa tubig is IP67 pataas. So IP64 again, splash resistant lang yan. So pwede lang siya sa mga talsik-talsik ng tubig na medyo high pressure. Mga ganyan ang pwede lang dito sa smartphone na to. Again, napakaganda addition, napakamura, pero IP64 na ang equip ng device na to. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Nalaman nyo na yung price, specs, and yung kanyang availability. Number 1 mga ka-J-Vlog sa kanyang napakalaking screen or sa display. Biruin mo 6.88 inches, almost 6.9 inches na tong device na to. Hindi lang yon. 120Hz screen refresh rate sa ganitong murang halaga na device, talagang mapapawaw talaga kayo. Kasi in-add to cart ko to for as low as 3,300 pesos. 4GB 128 na yan na Poco C71. At again, hindi po mabagal ang chipset na nilagay dyan. Finally, is that a MediaTek Helio G36 or MediaTek Helio G50 na merong PowerVR G8320. Nilagyan nila to na medyo snappy na chipset sa entry-level segment or budget segment na Unisoc chipset na meron GPU na Mali G57. So, yon yung chipset niya. First impression dyan, napaka-okay for a budget smartphone.
Buti na lang, ganyan yung nilagay ni Poco dito. Compare doon sa isa niyang smartphone, I think, yung yung Poco C61. Check natin yung C61. Alam ko yung C61, yung Poco C61 mga ka-J-Vlog, ayan, a huge step dito sa C71. Kasi yung C61 is MediaTek Helio G36. Dito naman is Unisoc. Na-try ko na yung C61. Maganda yung overall appearance niya. Pero napakabagal ng chipset. Pero dito sa C71, Unisoc chipset na finally nilagay ni Poco dito na magandang addition or magandang upgrade dito sa smartphone na to. So, expect nyo na hindi siya mabagal compare sa C61. Next camera system. So, for a 3,000 plus smartphone na merong 32 megapixel, syempre napakaganda niya. Dual camera siya, pero again, yung pangalawang camera niya is not mismong lente. Ultra wide camera or macro lens wala, or periscope telephoto wala. I think it's an AI or AI lens or depth sensor, mga ganyan lang. Pero again mga ka-J-Vlog, kung ganyan din lang na may lalagay mong camera, sana single camera mo na, kasi to be honest, very useless yung mga secondary camera na nilalagay ng mga ibang brands. Pero again, dito sa Poco C71, focus natin dito yung main camera niya, mataas compare sa kanyang predecessor. Next mga ka-J-Vlog, sa design and aesthetic, medyo nag-iba na siya, redesign na. Compare sa C61 na napakalaki ng camera module, di ba yung bilog, circular camera module, pero napakaliit lang na lente. Dito ngayon sa Poco C71, medyo nag-transition sila sa nagte-trending ngayon na design ng camera ng smartphone na vertical sa gilid, na kamukha ng iPhone 16. Ganyan na yung mga design ngayon ng budget smartphone. Nagiging kamukha na ng iPhone 16 na design ng camera. Medyo okay naman yung ganitong design ngayon ng Poco C71. At ang pinaka-last, next naman sa battery beyond 5K na ang in-offer ng Poco C71, 5,200 mAh. A huge upgrade din yan compare sa kanyang predecessor na merong 5,000 mAh battery lang. At finally, 15 watts fast charging rate na siya compared din sa kanyang predecessor na 10 watts lang. Dito sa Poco C71, 15 watts na ang ma-offer niya. So, yun ang maganda naman sa smartphone na to, is nag-upgrade siya sa battery and fast charging. Again, 15 watts for a 5,000 mAh battery. Mga few hours lang naman ang kanyang. So, siguro mga tops nito is 1 hour and 30 minutes full charge na itong device na to. Fast charger naman siya. Again, sa ganitong presyo na 3 to 4,000 pesos, recommended na talaga or pinaka-minimum or at least minimum na talaga na fast charging rate is 15 watts na. 10 watts is a big no-no. Sobrang bagal niyan mga J-Vlog. At ang pinaka-last sa kanyang ingress protection. So, sa predecessor niya wala tayong ingress protection. So, meron siyang ingress protection 64. Nakakagulat, no? Budget smartphone na merong IP64 water and dust resistant. So, napakagandang addition niya dito sa Poco C71. So, again mga ka-J-Vlog, so yan, umorder na ako nito ngayon dahil nakita ko to, in-add to cart ko na agad. Napakaganda ng device. So, sobrang mura. Kaya kung interested kayo dito sa Poco C71, ilalagay ko po yung link niyan dito sa gilid or sa description box. I-click nyo na yan. I-add to cart nyo na. Napagandang upgrade yan compare sa kanyang predecessor. Hindi kayo magsisisi naman dito sa Poco C71 sa halagang 3.3 or 3.5. Naka 4GB 128, 120Hz, napakalaki ng screen size, reasonable chipset, IP64 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression dito sa Poco C71. Nabahan nyo na lang full review, game test and unboxing ko dito sa device na to.